kaya yun? Bakit ang daming nagkukumpulang mga tao sa banda ron? Jomar! Huh? Saan ka pupunta? Dumating na po pala kayo, Chang. Galing bangko. Tinatanong kita kung saan ka pupunta. Ha? Iiwanan mo tong karinderya na walang bantay. Wala pa naman pong kakain eh. Aalamin ko po sana kung anong pinagkakaguluhan nila dun. Huwag ka na pumunta doon. Halika na dito. Chang, may alam po ba kayo sa nangyayari? Nakausap ko kanina si Lalay. Oh, Ang sabi niya, may biktima na naman ng kulam dito sa atin. ha? Ang tsismosang si Edna ang bagong biktima. Magandang balita yan ah. Natuwa ka pa talaga dyan? Biro lang, Chang. Ano pong nangyari kay Aling Edna? Sabi, kung hindi daw mapapagaling ng albularyo at kung hindi siya malalagutan ng hininga, habang buhay na siyang magiging lantang gulay. Sino kaya ang gumawa nun sa kanya? Mahirap magturo, lalo na't marami naman siyang nakakagalit dito sa atin. Nakakatakot na talaga ang panahon ngayon. Kaya ikaw, mag-iingat sa mga sinasamahan mo. Ang kulam, hindi lang doon sa mga taong may atraso o nakagawa ng masama sa kapwa. Minsan, ginagamit din ito kapag may inggit ang isang tao. Opo, Chang. Lagi naman ako nag-iingat eh. Malakas din ang kutob ko na kilala din natin ang gumagawa nito sa mga taga rito. Kahit sino, pwedeng maging biktima ng kulam niya. Ang magandang serbisyo nagsisimula sa simpleng paggalang. Hindi dapat ang pagod kailangan iparamdam sa mga customer. Sa laging pagsusuplada baka may mahanap na katapat. Hindi natin kabisado ang lahat ng mga taong nakakasalamuha nating araw-araw. Kaya mag-ingat sa mga taong may lihim palang tinatago na magdadala sa atin sa matinding kapahamakan. Isang mapagpalang araw, Miss Gwen, at ganun din sa mga nanonood sa araw na ito. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Didith. 65 anyos na ang edad at tubong Tacloban. Matagal niyo na po akong taga-subaybay at gusto ko rin pong magbahagi ng karanasan ko na may kinalaman sa kababalaghan at kulam na nangyari sa maliit na baryo namin kung saan ako nakatira at nakapagpatayo ng karinderya. Isang karangalan na mapili niyo ang sulat ko. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating kwento, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. I-like po ang video at mag-comment po sa ibaba. Malaking tulong po ang inyong suporta para may pagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Panoorin niyo po ito hanggang dulo. At ngayon, ituloy natin ang kwento. Jomar, Po, alam mo bang hanggang sa 1 linggo na lang natin magiging kahera si Lorna? nabanggit nga po niya na aalis na siya. Nalulungkot nga siya kaya lang wala naman siyang pagpipilian dahil walang mag-aalaga sa nanay niyang may sakit. Ang bait at ang sipag pa naman ng batang yun. Kahit kahera siya, tumutulong pa rin siya sa ibang gawain dito sa karinderya kahit hindi utusan. Hira na po ang kagaya ni Lorna. Sayang nga lang aalis na siya. Sabi ko nga sa kanya, kahit anong oras naman pwede siyang bumalik dito. Talaga po? Chang, sinong kapalit ni Lorna? Ikaw sana ang naiisip kong ipalit sa kanya. Chang naman, alam niyo naman na mahina ako sa math eh. Baka magkamali pa ako sa pagkukwenta, masisi pa ako. Lahat naman mapag-aaralan. Alam ko naman po yun, pero hindi sa pagiging kahera. Sa kusina na lang po ako at pag-ayos ng lamesa at mga upuan. Mahirap kasi kung sa ibang tao ko ipagkakatiwala ang kita ng negosyo. Siyempre, ang hahanapin ninyo yung kakilala at alam nyo na mapagkakatiwalaan. Sino kaya ang pwede natin kunin? Ako na sana, kaya lang lagi naman akong umaalis. May iba naman po tayong kamag-anak na pwede nyong kunin eh. Kilala mo ang mga kamag-anak natin. Yung iba na pwedeng pagkatiwalaan. Alam mong may maayos sa trabaho. May ilang araw pa naman ho bago umalis si Lorna.
Siguradong makakahanap pa naman kayo. Sabi nga ng chomiyong mo isara ko na raw tong karinderya. Bakit naman po? May mga trabaho naman daw kasi mga pinsan mo at pensyonado naman na siya. Malaki rin naman po ang kita ng karinderya nyo dahil wala kayong kakumpetensya. Ayun nga ang sabi ko sa kanya. At nakakatulong pa ako na mabigyan ng trabaho ang ibang tao. Ano nga? Nawawala na raw kasi ako ng oras sa kanila. Kaya po siguro kayo laging wala dito. Ganon na nga. Hinahati ko ang oras ko sa kanila at dito sa karinderya. Kahit nga ang mga anak namin gusto na rin itong ipasara. Sana naman po huwag kayong pumayag. Ay huwag ka mag-alala. Hanggat malakas ang karinderya natin, hindi ko ito ipasasara. Nasa 6 na taon na rin ang karinderya ko. Nagsimula lang ako dati sa paglalako ng ulam. Hanggang maisipan kong magpatayo ng maliit na kubo sa bakanting lote namin. Hanggang sa pinalakihan ko na nga ito at naging kainan na rin. Hindi lang bilihan ng mga lutong ulam. Ang pagkahilig ko sa pagluluto ang nagbigay sa akin ng pagkakataon para makapagpatayo ng maliit na negosyo. Oh, bakit ikaw nandyan? Nasaan si Lorna? Ako muna ang pansamantalang kahera. Umalis na kasi si Lorna. Bakit naman siya umalis? Wala kasing mag-alaga sa nanay niyang may sakit. Ay, Oy. Mang Igme, ano pong order nyo? Mamaya na. Huh? Kita mong nag-uusap pa kami ni Titit Pasensya na po. Sige na, Jomar. Yung bagong dating na lang na customer ang asikasuhin mo. Sige po, Chang. Ang hilig sumabat nun Hindi naman kinakausap. Kakain ka ba, Igme? Oo naman, pero maya-maya na. Nag-iisip pa ako kung anong ordering ko. Bakit nga pala ang tagal mong hindi nagpakita? Ay, meron lang ako inasikaso. Nabalitaan mo na ba ang nangyari kay Edna? Di ba kumariw yun ang asawa mo? Ay, matagal na sila nagsulian ng kandila pagkatapos ng ginawa ng babaeng yun. Hindi ko alam na nagkagalit silang magkaibigan. Dahil yun sa pagiging chismosa ni Edna. Asawa ko pa talaga ang pagdidiskitahan niya kung ano man ang nangyari sa kanya. Karma na yun. Ay hindi ko natatanungin kung anong pinagkagalitan nila. Labas na ako doon. Ayokong makialam sa away nila. Ay, dapat naman talaga ganun. Hindi yung makikisaw-saw ka. Ang mabuti pa, umorder ka na. Maya-maya lang kasi dagsana ang kakain dito. Teka. Ay, sige na nga. Jamar! Bigyan mo ako ng kanin, tsaka yung bopis. Samahan mo na rin ng malamig na soft drinks, ha? Hatid mo dito sa mesa ko. Sa sulok pumwesto si Igme. Nang maihatid ni Jomar ang order nito, lumapit muli sa akin ang pamangkin ko. Pabulong pa ito nagsalita na akala mo naman maririnig ni Igme. Tagal pong hindi pumunta dito ni Mang Igme Oo nga. Kasi ako na sana, Chang, dahil akala ko hindi na siya babalik dito. Tigilan mo nga ang pagsulyap mo sa kanya at baka mahalataan niya na siyang pinag-uusapan natin. Chang, totoo bang nagkagalit ang asawa niya at si Aling Edna? Yun ang sabi niya. Pero hindi ko na inusisa kung anong dahilan. Sayang naman. Kausap niyo na hindi niyo pa inalam. Ikaw talaga? Kalalaki mong tao ay napaka-chismoso mo. Hindi naman po masyado. Tawa ka pa dyan. Ikaw nga, Jomar. Kapag nandito si Igme, asikasuhin mo na lang siya, ha? Iwasan mo na magka-problema sa kanya. O Chang, hindi naman talaga ako mahilig sa gulo Oh, mamaya na tayo magkwentuhan. Dumadami na ang customer natin. Trabaho muna bago kwentuhan. 2 linggo na ring wala si Lorna sa karinderya nang makahanap ako ng kapalit niya. Anak siya ng kapitbahay namin na kakaendo lang sa trabaho. 1 buwan na raw itong bakante at naiinip na sa bahay nila. Si Marie po na anak ni Aling Rosie ang magiging kahera natin? Oo, siya nga. Ah, Nagkausap kasi kami ng nanay niya at nagtatanong kung may alam akong trabaho na pwede sa anak niya. Sinabi ko nga na kailangan ko ng kahera. Ayun, pumayag naman dahil hindi na nga mamamasahe palabas. sana okay siyang kasama gaya ni Lorna. Hindi mo ba siya ganun kakilala?
Nakikita ko lang po siya pero hindi namin kilala ang isa't isa. May naririnig ka ba tungkol sa kanya? Wala naman po. Ang alam ko lang, nagtatrabaho siya sa bayan. Makikilala rin natin siya kapag nagsimula na siyang magtrabaho dito sa atin. Kailan po pala siya mag-uumpisa? Sa Lunes na. Ikaw nang bahala sa kanya kapag wala ako, ha? Opo, Chang. Maaasahan niyo po ako. Ay, siya nga pala. Po. Bukas, wala muna ako dito. Sasamahan ko kasi ang chomiyong mo sa doktor para magpa-check up. May sakit po bang Chong? Ay, marami na. Huh? Ganun siguro kapag may edad na. Tapos bigla pa siyang tumigil sa trabaho at napirmi na lang sa bahay. Naglalabasan na ang mga sakit. Sino po ang kahera bukas? Ayaw mo naman, hindi ba? Opo. O di si Melay na muna pansamantala. Okay din naman po si Melay. O tulungan mo pa rin siya. Baka naman habang wala ako puro customer na babae ang atupagin mo. Hindi po, Chang. May iba nga pala ako. Napansin mo ba? Parang tahimik ang paligid ngayon. Hindi pinag-uusapan na nangyari kay Edna. Pansin ko nga rin po yan, Chang. Para bang takot ang lahat na maging topic ang nangyari dito? Mabuti na rin siguro yon para maging tahimik ang lugar natin. Dinalaw niyo na po ba si Aling Edna sa kanila? Hindi naman kami malapit sa isa't isa ni Edna. Kaya nag-aalangan din akong dalawin siya. Baka mapag-isipan pa ako ng masama. Ang naririnig ko lang, lalo daw lumulubha ang lagay nito. Kawawa pa rin siya kahit sabihin na marami na siyang sinira ng mga tao dito dahil sa chismis. Hindi naman siya pinababayaan ng pamilya niya at nung albularyo. Para namang walang ginagawa yung albularyo eh. Biruin nyo, ni isa wala siyang nagamot. May ginagawa naman. Kaya lang malakas lang talaga ang mangkukulam na yon. Chang, meron po ba kayong pinaghihinalaan? Wala at ayoko mambintang. Ikaw ha, tigilan mo nga ang pagiging ususero mo. Baka yan ang magpahamak sa'yo. Opo, Chang. Kung ano man ang naririnig mo sa ibang tao, sarilinin mo na lang. Huwag mo nang ipagsabi sa iba. Kapag nagsasalita kayo ng ganyan, di ko tuloy maiwasan na mag-isip na may alam kayo. Ikaw talaga. Kung ano-anong sinasabi mo. Oh, ayan. May 2 customer. Ay. Asikasuhin mo muna at titignan ko lang kung anong mga kulang sa kusina. Dumating ang araw ng Lunes. Maagang pumasok si Marie. Okay naman siya sa unang araw. Mukhang sanay sa pagkakahera at hindi madaling mataranta kahit sabay-sabay ang mga nagbabayad sa kanya. Isa lang ang napansin ko sa kanya. Kahit wala namang customer, hindi siya tumutulong sa ibang gawain, hindi gaya ni Lorna. Napansin ko rin sa kanya hindi siya palangiti. At minsan narinig ko pang nagtaray sa isang customer na nagrereklamo na kulang ang sinukli niya. Pasensya na po kayo, Aling Didit. Wala lang talaga akong pasensya sa mga ganong klaseng customer. Ako pa ba ang magkakamali? Dati rin akong naging kahera sa isang supermarket. Sana sa susunod, mas mahinahon ka sa pakikipag-usap. Huwag mataas agad ang boses. Opo, pipilitin ko po. Aminado naman po ako na uminit agad ang ulo ko kanina. Naiintindihan naman kita. May mga pagkakataon talaga na masama ang gising natin. Salamat po, nauunawaan niyo ako. Sisikapin ko po na hindi na makipagtalo sa mga customer. Tama nga yon. Baka kasi mamaya, mawala naman tayo ng mga customer. Hindi po mangyayari yon, Aling Didit. Maliban po sa masarap ang pagkain ninyo, kayo lang ang karinderya dito sa lugar natin. Oo nga. Pasalamat na rin ako dahil wala pang nagpapatayo ng karinderya maliban sa akin. Kahit naman po meron magpatayo na ibang kainan, natural lang na dito pa rin sila babalik sa karinderya ninyo. Dito na sila nasanay. Nako, hindi mo kilala ang mga tao. Mahilig din silang tumikim ng ibang putahe. Tsaka, kung sakali naman na merong magpapatayo ng bagong kainan, yun na siguro ang senyales na hinihintay ko. Ha? Ano po ang ibig niyong sabihin? Wala. Kalimutan mo lang sinabi ko.
Oh, kumain ka na ba? Ayokong nagpapagutom kayo ha. Kapag walang customer, samantalahin ninyo ang kumain. Opo, kumain na ako kanina. Bukas nga pala wala ako dito. May lalakarin lang akong mahalagang bagay. Kayo na ang bahala muna dito. Kung meron kang gustong malaman, magtanong ka lang kay Jomar. Siya pala ang pamangkin ko. Opo. Alam ko po na pamangkin niyo siya at parang siya rin ang tumatayong kanang kamay ninyo. Maliban kasi sa pamangkin ko siya, matagal na siyang nagtatrabaho sa akin. Kung matagal na po pala siya sa inyo, bakit hindi na lang siyang ginawa ninyong kahera? Ay naku, inalok ko na yan sa kanya pero ayaw niya. Matarantahin kasi ang taong yun. Natatakot siya na magkamali at baka masisi ko pa nga naman. Kapag hindi po sanay, matataranta talaga yun sa pagsusukli. Ayun na nga, kaya hindi ko na rin pinilit. Mabuti na lang po na tanong kayo ni nanay. Hindi ko na kailangan lumayo para makapagtrabaho. Nagpapasalamat din ako at ikaw ang nakuha ko. Ang sabi ng nanay mo masipag ka nga daw. Kailangan po talaga maging masipag sa trabaho kung gustong tumagal. Ilang araw na akong hindi nakakapunta sa karinderya dahil masama ang pakiramdam ng asawa ko. Kailangan ko pa siyang madala sa doktor para sa panibagong check-up. Hindi na kasi mawala-wala ang ubo nito. Si Jomar na lang ang pumupunta sa bahay para ibigay ang kita ng karinderya. Wala naman bang nagiging problema? Wala naman po, Chang. Si Marie, kumusta naman ang trabaho niya? Okay naman po. Yun lang ang masasabi mo. Ano pa po bang sasabihin ko? Kilala kita, Jomar. Sabihin mo na kung anong napapansin mo sa kanya. Okay naman po siya, Chang. Kaya lang po ilang beses siyang nakipag-away sa mga customer. Ang kukulit din kasi. At yung iba, panay palipad hangin. Kaya siguro naiinis siya at natatarayan niya. Kinausap ko na siya na laging maging mahinahon sa pakikipag-usap sa mga customer. Mas okay pa rin talaga si Lorna. Oo nga. Kaya lang, kailangan naman siya ng nanay niya. Tsaka Chang, naiilang sa kanya yung dalawa nating serbidora. Suplada daw kasi. Tuwing binabati raw nila, hindi man lang ngumingiti. O alam nga namang paalisin ko siya ng dahil lang doon. Di nyo naman po kailangan paalisin. Pagsabihan nyo na lang po siya. Baka dahil sa kanya, mawalan tayo ng mga customer Hindi ko nga alam kung kailan ako makakapunta sa karinderya ano po pala ang sakit ni Chong? Hindi pa kasi nawawala ang ubo niya. Bukas ibabalik ko siya sa doktor. Ikaw na muna ang bahala sa karinderya ha. Huwag po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala. Si Chong na po muna ang unahin nyo. Kung may emergency, puntahan mo agad ako dito sa bahay. Opo, Chang. Paano? Alis na ako. Iniintay na rin ako ni Inay Mag-iingat ka sa pag-uwi. Medyo may kalayuan din ang bahay ni na Jomar. Dulo na halos ng baryo at dadaan pa sa makipot at bakubakong daan. Nang hindi na siya matanaw, tsaka lang ako pumasok ng bahay. Si Jomar naman pasipol-sipol pa habang naglalakad. Maaga pa naman ng mga oras na yun. Pero dahil probinsya, nakasanayan na ng mga taga-ron na nasa loob na ng bahay ng ganong oras. Habang tinatahak nga ang daan pa uwi, nakita niya si Igme na papasok sa masukal na bahagi ng daan. Si Mang Igme yun Ano gagawin niya dun? Papunta yun sa abandonadong kamalig Sana siyang sundan Kaya lang hinihintay na ako ng Inay. Pero di naman ako magtatagal. Gusto ko lang malaman kung anong gagawin niya. Dahil mas nanaigang kuryosidad kay Jomar, sinundan niya si Igme papunta sa kamalig. Pagdating doon, hinawi niya ang nagtataasang talahib. Malapit sa sira-sirang kamalig, naroon ng lalaki. Nakatayo lang doon. Ano bang gagawin niya dito ng ganitong oras? Kala ko siga lang si Mang Igme. Mukhang meron din siyang itinatago na lihim. Saan siya nagpunta? Bakit biglang nawala? Nakatingin naman ako sa kanya.
Bakit hindi ko namalayan kung saan siya nagpunta? Bihira talaga. Pagkakataon ko na sanang malaman ang lihim niya. Ay, makauwi na nga. May ugali talaga si Jomar na hindi mapigilan ng kuryosidad sa isang bagay. Minsan pa nga imbis na sarilinin na lang niya, na ikukwento pa niya sa ibang tao. Gaya ng nasaksihan niya ng gabing yun. Ikinuwento pa niya yun sa matalik niyang kaibigan. At sinabi naman ito sa isa pang kakilala. Hanggang sa kumalat na sa buong lugar namin ang pangyayaring yun. Ang masaklap pa, may dagdag na ang kwento. Alam mo ba ang kumakalat na balita tungkol kay Mang Igme? Oo. Totoo kaya na meron siyang itinatago sa kamalig na yun? Aba ewan, kung sino man na nagpakalat ng balita na yun, lagot siya kay Mang Igme. Bakit naman lagot? Kilalang siga dito si Mang Igme. Wala nga lumalaban ng suntukan dun eh. Pero ako, hindi ako natatakot sa kanya. Siyempre, babae ka. Hindi ka papatulan nun. Sana matigil ng kumakalat na chismis na yun. Kilala mo kung sino nagpapakalat ng chismis? Ha? Bakit mo naman naitanong? Wala, para kasing kinakabahan ka eh. Baka lang ka ako kakilala mo. Hindi ko kilala. Narinig ko lang yun dito sa karinderya na pinag-uusapan ng mga kumakain. Kumakain ba dito si Mang Igme? Dati, madalas siyang kumakain dito. Di ko nga alam kung bakit dumalang na ngayon eh. Sana naman wag na siyang kumain dito. Kahit nun pa kasi naiirita na ako sa pagmumukha niya. Wala namang ginagawang masama yung tao sa'yo. Kaya wag mo nalang pansinin. Siya nga pala, kailan pupunta dito si Aling Didit? Di ko pa alam eh. May sakit pa kasi ang asawa niya kaya hindi niya maiwan. Bakit? May kailangan ka ba sa kanya? Wala naman. Malapit lang naman ang bahay mo sa kanila eh. Kung may kailangan ka sa kanya, edi punta mo na lang. Ganun na nga lang ang gagawin ko. Ay nako, nandito na naman ang 3 baboy na to. Sinong 3 baboy? Ayan oh, hindi mo ba nakikita yung kapapasok lang dito? Yung 3 magkakapatid. Regular silang kumakain dito dahil tamad daw sila magluto. Bakit mo naman kailangan tawaging 3 baboy? Talaga naman eh, kulang na lang kawayan at mansanas. Malulusog lang sila at hindi matataba. Pinaganda mo lang eh, pero ganun din yun. Shh, uy, huwag mo naman silang pintasan dahil lang sa nagkataon na maganda ka at payat. Pamimintas na pala ang pagsasabi ng totoo. Regular silang kumakain dito. Malaki ang ambag nila sa karinderya. Sana naman, konting respeto sa kanila at sa lahat ng mga customer. Hindi lang pamimintas sa mga customer ang ginagawa ni Marie. Hindi na nga siya bumabati sa mga yun. Madalas pa niyang tarayan. Pati tuloy ang mga kumakain, bansag na sa kanya, supladang kahera. Nakakarating naman sa akin lahat pero dahil may sakit ang asawa ko, hindi ko muna yun maharap. May mga pagkakataon na sumasaglit ako doon gaya ng araw na yon. Naaktuhan ko ang ginagawa niya sa isang customer. Mabuti naman po pumunta kayo ngayon. Sumaglit lang ako para kumustahin kayo. Mukhang kaunti lang ang kumakain ngayon ah. Ewan ko nga po eh, kahapon pa konti ang kumakain. Baka naman kasi nasusupladahan sa'yo mga kumakain. Hindi naman po siguro. Hindi naman ako nag-aasikaso sa kanila eh. Gaya na nagbabayad kanina. Nagbibiro lang naman yung tao, sinungitan mo. Alam mo yung dating kahera ko? Palakaibigan sa lahat ng mga customer. Magkaiba naman po kami ni Lorna. Kung hindi mo kaya ang trabaho, magsabi ka lang. Madali naman akong kausap. Kaya ko naman po ang trabaho. Minsan po kasi nakukulitan ako sa ibang customer. Diba? Sabi mo, nagtrabaho ka dati bilang kahera. O dapat sanay ka na sa iba't ibang klase ng customer. Pasensya na po talaga, Aling Didit. Alam ko na mahirap ang trabaho mo. Pero sana, maisip mo na mas mahirap ang trabaho ng mga kasama mo dito. Pero sila, nagagawa pa rin nilang ngumiti sa mga customer. Hindi naman po talaga ako palangiti. O kung ganun, huwag ka nalang magsuplada sa mga customer.
Opo, gagawin ko po. Sa nakikita ko, maayos naman ang lahat dito. Aalis na ako. Kinausap ko rin muna ang kusinero kung may iba pang kailangan sa kusina at maging ang mga serbidora. Nang makaalis ako, nilapitan naman ni Jomar ang dalaga at kinausap. Alam mo, para ka naman kasing laging may regla eh. Hinihingi ko ba yung opinion mo, ha? Kita mo to. Ikaw na nga ang kinakausap, naiinis ka agad. Sino ba kasi may sabi sa'yo na lapitan mo ko? Iilan na nga lang tayo dito eh. Hindi pa ba tayo mag-uusap? Mas gusto ko na lang mag-isa kaysa makipag-usap sa'yo, no? Parang hindi ka pinagsabihan ni Chang. Nakalimutan mo na ba agad ang mga sinabi niya? Ang pinag-usapan namin tungkol sa mga customer at hindi sa'yo. Ayaw mo ba kami maging kaibigan? Marami na akong mga kaibigan. Ayaw mo ba kami maging katrabaho? Wala naman ako magagawa dahil kayo ang nauna sa akin dito eh. Sa palagay ko, hindi ka masaya sa trabaho mo dito. Pwede ka namang umalis kung gusto mo. Kaya nga ako pumasok dito dahil kailangan ko ng trabaho, di ba? Tapos gusto mo naman akong umalis? Baka kasi napipilitan ka lang pumasok dito sa karinderya. Baka kasi mas sosyal lang dati mong trabaho kaysa dito. Aaminin ko na, napilitan lang talaga akong magtrabaho dito. Oh, Hindi kasi ako sanay na nasa bahay lang at walang ginagawa. Okay na rin ito at nilalakad ko lang. kapag nakahanap ka ng ibang trabaho, magpaalam ka na agad kay Chang. Yun naman talagang plano ko. Pero sana, habang nandito ka, maging mabait ka naman sa amin. Mag-iisang buwan na akong padalaw-dalaw lang sa karinderya ko dahil hindi pa rin gumagaling ang asawa ko. Lalo tuloy akong kinukumbinsin ng mga anak namin na ipasara ko na ang karinderya. Maliban sa inaalala ko ang mga tauhan ko, nangihinayang din ako sa kita nito. Ipinatawag ko na lang si Jomar sa bahay para kunin ang perang pampasahod sa kanila. Habang papunta nga siya sa amin, nakasalubong niya sa Igme. Naalala na naman niya tuloy ang nasaksihan dito. Mang Igme, Hoy, saan ka pupunta? sa bahay po ni Chadidit. Hoy, ano naman gagawin mo sa kanila? Pinapatawag lang ako ni Chang. Siguro po magtatanong tungkol sa karinderya. Ilang linggo na po kasi siyang hindi nakakapunta eh. Nabalitaan ko nga na may sakit ang asawa niya. Yung ba ang dahilan? Yun na nga po. May bago na ba kayong ulam? Huh? Namimiss ko na kasing kumain sa karinderya ng tiyahin mo eh. May nadagdag naman po na 2 putahe. Okay, sige. Bukas pupunta ako. Sige po, hihintayin namin kayo. Ay, bata! Opo, Mag-iingat ka nga pala sa pag-uwi mo. opo, kayo rin. Nang maglakad palayo si Igme, nun lang nakahinga ng maluwag si Jomar. Lumingon pa siya at saka sinundan ng tingin ng lalaki. Nagulat pa siya nang bigla itong huminto at lumingon sa kanya. Binawi naman niya ang tingin dito at saka nagmamadali nang naglakad paalis. Oh, bakit parang pawis na pawis ka? Tumakbo ka ba papunta dito? Naglakad lang po ako. Tsaka para kang natatakot. Halata po ba, Chang? Ano ba kasi ang nangyari? Ano po kasi, habang papunta ako dito, nakasalubong ko si Mang Igme. Kaya naman pala Siguro, naalala mo rin na naging usap-usapan sa kanya tungkol sa misteryoso niyang ginagawa sa Kamalig. Chang, sa akin po galing ang balita na yun. Ano ka mo? Ikaw ang nagpakalat ng balita na yun? Ikaw talagang bata ka? Hindi po ako nagpakalat, Chang. Ano ba talaga? Sabi mo sa'yo galing ang balita na yun? Nakita ko po si Mang Igme sa Kamalig. Sinundan ko po kasi siya pero bigla siyang nawala sa paningin ko. Sinabi ko po yung kay Choy. Hindi ko naman akalain na sasabihin niya yung sa iba. Kaya kumalat yun? Opo, Chang. Masama pa nun. May dagdag na ang kwento. Ikaw naman kasi. Ano bang pumasok dyan sa kukote mo at naisip mong sundan ang taong yun? Gusto ko lang naman pong malaman kung saan siya pupunta eh.
Wala ka naman yatang nasaksihan na kahit ano. Bigla nga po siyang nawala. Basta ang natatandaan ko, nakatayo siya sa tapat ng kamalig. Iba ang taong yun. Kahit anong mangyari, kapag nagkabukuhan, huwag kang aamin na sa'yo nagsimula ang kwento. Hindi na po niya siguro malalaman yun dahil kumalat na eh. Hindi niya matutukoy kung kanino nagsimula ang kwento. Kung sakali lang naman. Sige po, ititikong ko lang ang bibig ko. Ito nga palang sobre na may lamang pera. Ingatan mo yan. Ipapahatid na rin kita sa kapitbahay naming may tricycle. Tingin ko sa'yo, hanggang ngayon nangangatog pa rin ang tuhod sa kaba. Kinabukasan, pumunta nga si Igme sa karinderya. Kokonti pa lang ang tao ng mga oras na yon. Nagkataon na kumakain ng mga serbedora sa kusina. Si Jomar naman sumaglit muna sa palengke. Hindi na malayan ng dalawang serbidora ang pagdating ni Igme at tanging si Marie lang. Ilang minuto nang nakaupo ang lalaki nang tumayo ito at lumapit kay Marie. Oy! Bulag ka ba, ha? Makakapagtrabaho ba ako bilang kahera kung bulag ako? Ay pilosopo pala to eh. Sinagot ko lang naman ang tanong ninyo. Ilang minuto na kasi ako nakaupo. Hindi mo man lang ako pinapansin para tanungin kung ano order ko. Gaya ng sabi ko, kahera ako dito. Nasaan ba yung mga kasama mo rito? Nasa kusina ang dalawang serbidora. Si Jomar naman, inutusan ng kusinero namin na pumunta sa palengke. Ikaw kilala kitang anak ni Rosie. Pareho talaga kayo ng nanay mo, suplada. Kung kakain ka, tatawagin ko na ang dalawa. Ay dapat kanina pa. Bago pa umalis sa pwesto nito si Marie, lumabas na ang dalawa na narinig ang pagtatalo nila. Habang kumakain, panay ang matalim na sulyap ni Igme sa dalaga. Nung magbabayad na, nagkaroon na naman sila ng pagtatalo. Wala na bang iluluma tong pera mo, ha? Ano gagawin ko kung yan napunta sa akin? Wala ka bang 100 na lang dyan? Magpapabarya ka lang ata, kaya ito yung binayad mo eh. Ang dami mo bansatsat. Suklihan mo na lang ako na makalis na ako. Dapat kasi kung kakain ka dito, lagi ka may dalang barya. Anong magagawa ko kung yung dala kong pera? Salamat ka nga eh. Hindi ako gaya ng iba, nakakain dito tapos papalista. Ang mabuti pa ang gawin mo, magpapalit ka na muna sa iba. Ay, ang bihira. Abalahin mo pa ako imbis na suklihan lang ako. Ayaw mo lang tanggapin yung pera ko dahil luma eh. Hindi lang yon, nakakaabala ka rin sa akin. Wait, kung ayaw mong tanggapin ang bayad ko, bala ka. Lista mo na lang sa tubig ang utang ko. Hoy! Oh, Bumalik ka dito! ayoko. Hindi ka pabayad! Bala ka. Anong ililista sa tubig? Bayaran mo, kinain mo! Nakarating naman sa akin ang nangyari dahil nagsumbong sa akin ng serbedora na si Melay. Sakto namang magaling na ang asawa ko at pwede ko nang iwan sa bahay mag-isa. Masinsinan ko namang kinausap si Marie ng araw na yon. Nalaman kong nangyari. Yung hindi nabayaran na pagkain, ibabawas ko sa sahod mo. Bakit naman po? Hindi ko naman alam na tatakas si Mang Igme. Sinubukan ko naman siyang habulin pero nagmatigas siya. Ang nakarating sa akin, nagbabayad naman daw yung tao. Pero ayaw mong tanggapin dahil luma ang pera niya. Naku! Hindi po totoo yon. Buo po na 1,000 ang pera niya at halagang 100 lang naman ang nakain niya. Wala pa po kasi akong panukli nun. Kahit kailan, hindi nawawala ng panukli ang kaha. Alam mo yan. Wala po talaga ng araw na yun dahil laging buo ang binayad ng mga naunang customer. Alam mo ba, kahit hindi ako pumupunta dito, maraming sumbong ang nakakarating sa akin na ginagawa mo. Minsan, napapaisip na lang ako kung talaga bang gusto mo ang trabaho dito. Hindi naman po ako papasok dito kung hindi ko gusto ang trabaho. Bakit ganyan ka sa mga customer natin? Kasalanan naman po nila. Lalo na yung si Mang Igme na yan. Kung hindi mo kayang kontrole ng emosyon mo, sa palagay ko, hindi ka po pwede sa posisyong ibinigay ko sa'yo. Teka, tinatanggal niyo na po ba ako? Pati ka sa mga kasama mo sa trabaho, nahihirapan na rin pakisamahan ka. Naku,
Nakikiusap po ko sa inyo. Huwag niyo po akong tanggalin sa trabaho. Ilang beses na kasi kitang pinagbigyan. Nahihiya lang ako sa nanay mo. Nakikiusap po ko sa inyo. Kailangan ko po ng pera dahil kailangan magpa-opera ni inay. Nagkaroon kasi siya ng bukol sa matres at kailangan matanggal. Kahit tanungin niyo pa po siya, hindi po ako nagsisinungaling. Sige na nga. Pagbibigyan ulit kita. Pero sana hindi na maulit ang mga nangyari. Maraming salamat po, Aling Didit. Tatanawin ko po itong malaking utang na loob sa inyo. Sige na. Bumalik ka na sa trabaho mo. Sige po, sige po. Salamat po ulit. Nang tumalikod si Marie, tsaka naman lumapit sa akin si Jomar at nagtanong kung paaalisin na raw ito. Hindi naman maikakaila dito ang pagkadismaya na hindi ko tinanggal si Marie. Hindi tamang tanggalin siya, lalo na kailangan niya ng trabaho. Ang bigat po kasi niyang katrabaho eh. Alam ko naman yun. Lagi na rin naman akong nandito sa karinderya kaya't mababantayan ko na siya. Nagkaroon patuloy kayo ng dagdag trabaho. Hayaan mo na. Kapag may ginawa na naman siyang mali, hindi na ako maaawa sa kanya kahit kailangan pa niya ng pera. Siguro ganyan talaga siya sa iba niyang naging trabaho. Hindi natin alam. O baka kaya lagi siyang irritable dahil iniisip niyang kalagayan ng nanay niya. Kailangan daw kasing maoperahan. Masyado talaga kayong maawain. Dapat ganun ka rin. Hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ng bawat isa. Isang araw na malakas ang ulan, si Igme lang ang tanging customer na dumating. Kasalukuyan ako noon nasa kusina at naglilista ng mga kailangan. Nagbibilin din ako sa kusinero na konti lang ang iluto ng araw na yon para makauwi kaming lahat ng maaga. Oh, buti bumalik ka. Babayaran mo na siguro ang utang mo, no? Ha? Utang? Anong utang? Wala akong utang na natatandaan. Yung huli kang kumain dito. Imposible na hindi mo maalala. Yun ba? Di ba sabi ko sa'yo, ilista mo na lang sa tubig. Hindi mo ba naiintindihan nga ni? Kung hindi mo babayaran yon, ibabawas sa sweldo ko yon. Mabuti nga yun na magtanda ka. Sobrang arte mo kasi. Alam mo kung hindi ka magbabayad, mabuti pang umalis ka na lang. Right. Oy. Anong nangyayari dito? Ay, mabuti naman. Bumalik ka na. Eto nga, pagsabihan mo tong kahera mo bastos sa customer eh. Sinisingil ko lang naman po siya sa utang niya eh. Wala nga sabi akong utang sa'yo. Anong wala? Marie, bumalik ka na sa pwesto mo. Ako na bahala dito. Ay nako, mas ayos pa si Lorna kaysa sa kanya eh. Kakain ka ba? Kaunti lang kasi ang ulam namin ngayon. Balak kasi namin magsara ng maaga dahil sa masama ang panahon. Ay kaya nga ako nandito para kumain. Ay mamili ka na ng ulam at ako na rin ang magdadala sa mesa mo. Ayos Pakiramdam ko tuloy special ako dahil ikaw mismo mag-aasikaso sa akin. Espesyal naman talaga ang turing namin sa mga customer namin. Well, bakit yung kahera mo? Napakasuplada. Pagpasensyahan mo na lang siya. Meron lang siyang pinagdadaanan. Kapag inulit pa niya sa akin ang ginawa niya, meron talaga siyang kalalagyan. Kapag may ginawa ka sa kanya, para mo na rin inamin na totoo ang kumakalat na balita tungkol sa'yo. Yan. Isa pa yan eh. Matagal ko na ngang hinahanap ang taong nagpakalat ng maling balita tungkol sa akin eh. Kahit paliguan pa nila ako ng asin at pakainin ng bawang, hindi ako natatakot dahil hindi naman ako aswang. Ang maipapayo ko sa'yo, kalimutan mo na lang yon. Hindi naman lahat naniniwala sa balita. Di sana, matagal ka lang iniwasan ng mga tao. Hindi ka na sana namin tinatanggap dito sa karinderya. Umiinit kasi ang ulo ko kapag naalala ko yun. Sige na, mamili ka na ng ulam. May bulalo kami dito. Tamang-tama sa panahon ngayon. Sige. Yun na lang. At 2 kanin. Bilisan mo May mga customer naman kaming dumating. Kaya lang mas lamang ang mga bumili na lang ng ulam at inuuwi sa kanila. Bandang 3:00 lalo pang lumakas ang ulan kaya nagsara na kami.
May natira pang ulam kaya pinauwi ko na lang sa mga tauhan ko. Kinabukasan, maulan pa rin naman. Pero hindi na ganun kalakas. Oh, na-late ka yata ngayon. Bakit? Meron na bang nagbabayad? Wala pa naman. Kumakain pa ang mga customer natin. Wala naman pala eh. E di hindi pa ako late. Yan ka na naman eh. Palibasa wala si Chang. Alam mo, kahit wala naman siya, nakakarating pa rin sa kanya mga nangyayari dito. E di magsumbong ka na lang sa kanya. Dapat lang naman na malaman niya ang mga ginagawa mo. Kaya nga magsumbong ka na sa kanya. Dahil diyan ka naman magaling eh. Imbis na aralin ang pagbibilang ng sukli, mas pinag-aaralan mo kung paano sumipsip. Di ako sipsip ha. Dahan-dahan ka sa pananalita mo. Oh, bakit nagagalit ka? Sino ba naman ang hindi magagalit sa akusasyon mo ha? Matagal na ako nagtatrabaho dito. Kahit kailan, wala pang nagsabi sa akin yan kundi ikaw pa lang. Paano nila sasabihin sa'yo? Pamangking ka ng may-ari nitong karinderya. Siyempre, natatakot silang sabihan ka na magaling sumipsip. Pasalamat ka na aawa sa yung tsahin ko, kaya hindi ka pa niya tinatanggal. Wala rin naman kasi siyang makukuha na kahera dahil ikaw wala namang alam. Kahit paano ako, tumagal ako sa trabaho ko. Ikaw, anong dahilan kung bakit hindi ka tumatagal sa mga dati mong trabaho? Wala ka nang pakialam doon. Wala ka rin pakialam sa amin dito. Alam mo, nananahimik kasi ako dito. Basta ka na lang lumapit. Tapos ngayon, mapipikon ka? Gusto ko lang naman na makipagkaibigan sa'yo. Pero nagkamali ako. Hindi ikaw ang tipo na gusto namin maging kaibigan. Sino naman kasing may sabi na gusto ko kayong maging kaibigan, ha? Mula ngayon, bahala ka na sa buhay mo. Wala nang magiging pansinan. Di mabuti. Kala mo naman kawalan kayo. Di ka lang suplada eh. Mayabang ka rin. Tignan ko lang kung hanggang saan naaabot siyang ugali mong yan. Ikaw din naman eh. Akala mo kung sino ka umasta dahil lang sa pamangking ka ng amo natin. Nakikipagkaibigan lang ako. Pero yan pa pala ang tingin mo sa akin. Oo, at hindi na yun magbabago pa. Nitong mga huling araw napapansin ko na mas lalong dumadalang ang mga taong kumakain. Kahit nga ang tatlong magkakapatid, hindi na rin kumakain sa karinderya. Minsan na lang sila bumibili ng ulam. Nang hindi na makatiis, kinausap ko na silang lahat habang wala pang kumakain ng mga oras na yon. Wala bang magsasalita sa inyo? Napansin ko nga rin po yun pero hindi ko alam kung ano ang dahilan. Marie, nagsusuplada ka pa rin ba sa mga customer natin? Hindi na po, Aling Didit. Lagi naman po kayong nandito at nakikita ninyo ang ginagawa ko. Kapag wala ba ako ganun pa rin. Tahimik lang po ako nagtatrabaho dito. Bahala po kayo kung naniniwala kayo sa taong nagsusumbong sa inyo. Walang nagsusumbong sa akin. Alam ko na kasi ang ugali mo. Sa negosyo po kasi, dumarating yung panahon na humihina. Baka ganun lang po ang nangyayari sa karinderya ninyo. O di kaya po, nananawa na rin sa paulit-ulit na putahe. Kapag ganito kahina ang negosyo natin, baka mapilitan ako na magsara na lang. Malay nyo naman, Chang, sa mga susunod na araw bumalik na sa dati. Sana nga, dahil ayokong magsara ito at kayo din ang inaalala ko. Kung sakali man po na mapilitan kayong ipasara ang karinderya nyo, huwag nyo po kaming alalahanin. Makakahanap pa naman po kami ng trabaho Alam ko naman na kaya kayo nagtagal sa akin dahil gusto ninyo ang trabaho ninyo dito. Lahat ay gagawin ko para lumakas ulit ang karinderya natin. Lahat po ng pwede naming itulong gagawin namin. Alam ko naman yan. Lalo ka na, may malasakit ka sa negosyo ko. Magsabi lang po kayo kung meron akong maitutulong. May napansin nga lang pala ako sa inyo. Hindi yata kayo nagpapansinan. Baka po dahil bago lang ako kaya ayaw nila akong kausap. Alam mong hindi totoo yan. Gusto namin maging close sa'yo pero wala ka nang ginawa kundi angilang kami at pagsalita ng hindi maganda. Napapaya din kami kapag hindi ka namamansin, no? Gusto ko rin naman kayo maging kaibigan, no? Sinungaling! Sa bibig mo mismo nang galing na ayaw mo kami maging kaibigan at hindi kami kawalan sa'yo. Alam mo, wala na akong magagawa kung si Lorna pa rin ang gusto ninyong maging kahera. Huwag mo nga idamay si Lorna sa usapan.
Nananahimik yung tao sa kanila eh. Unang araw ko pa lang kasi dito. Nararamdaman ko ng ayaw nyo na sa akin. Kaya nga, wala ka nang ginawa kundi ang magsumbong kay Aling Didit eh. Kaya ba't tinawag mo kong sip-sip? Ano? Tinawag mong sipsip ang pamangkin ko? Ha? Hindi po totoo yun. Kahit tanungin nyo sina Ate Melay, narinig nila kung ano ang mga sinasabi ng babaeng yan. Tanungin nyo na rin po sila kung paano sila tratuhin ng babaeng yan. Ngayon alam ko na kung bakit biglang humina ang karenderya. Dahil yun sa mga iringan ninyo. Alam niyo bang malas yan sa negosyo? Ma'am, nagtatrabaho lang po ako. Sila po ang may issue sa akin. Nasa iisang lugar lang kayo nagtatrabaho. Dapat gay magturingan kayong parang pamilya. Kita nyo naman po, Chang, kung gaano kami kalapit sa isa't isa ni na Ate Melay. Kahit nung nandito pa si Lorna. Wala kayong alam na nag-aaway kami. Ginawa na po namin lahat para mapalapit kay Marie. Pero siya yung nagmamataas. Ano kaya ang magandang solusyon para matapos na ang alitan ninyo? Nakikiusap po ako sa inyo. Kailangan ko po ang trabaho na to. Nag-iipon po ako para sa operasyon ng inay eh. Aalis na lang po ako sa trabaho, Chang. Ayos lang naman po ako eh. Binata pa naman ako at wala pang binubuhay na pamilya. Hindi yan ang naiisip kong solusyon. Ha? Alam ko na kailangan mo rin ng pera. Makakahanap pa naman po ako ng trabaho. Marami naman akong kakilala eh. Hayaan nyo na pong si Mariam maiwan dito. Pag-iisipan ko pa rin kung ano ang magandang solusyon sa problema nating ito. Naisip kong bigla na mukhang mali yata ako na tinanggap ko si Marie bilang kahera. Sana pala pinilit ko na lang ang pamangking kong si Jomar na pumalit kay Lorna. Napansin ng asawa ko na malalim ang iniisip ko kapag nasa bahay ako. Sinabi ko naman ang problema sa karinderya. Inaasahan ko nang sasabihin niya na isara na ito at sila na lang ang intindihin ko ng mga anak namin. Nang sumunod na araw, dumating ako sa karinderya na wala pa si Jomar. Akala ko na late lang pero hanggang sa magsara, hindi na to nagpakita. Doon ko naisip na wala na itong balak bumalik. Aling Didit, hindi pa po ba kayo uuwi? Mamaya na ako uuwi. Ako na lang ang bahalang magsara ng karinderya. Hindi po yata pumasok si Jomar ngayon. Baka nga hindi na siya pumasok kahit kailan. Nagpaalam po ba siya sa inyo? Hindi nga eh. Alam niya kasi na hindi ko siya papayagan. Kung ayaw na po niya magtrabaho dito sa karinderya niyo, wala naman po kayong magagawa. Alam mo, si Jomar, mukha lang siyang maloko, pero napakabait na bata. Mabait sa mga magulang at mga kaibigan. Ganun po ba? Hindi po kasi namin kilala ang isa't isa. Hindi nga po kami naging magkaeskwela kahit 2 taon lang ang tanda niya sa akin. Sa ibang lugar kasi siya tumira noon, sa mga lolo at lola niya. Bumalik lang siya dito nung binata na siya. Kaya naman po pala hindi ko siya nakikita dito noon. Kung sakali na bumalik siya, sana ay magkaayos na kayong dalawa. Susubukan ko pong makipag-ayos sa kanya. Siya nga pala, kumusta na ang nanay mo? Ayos naman po siya, pero sabi ko nga, wag nang masyadong magkikilos sa bahay. Minsan nga ay dadalawin ko siya sa inyo para makakwentuhan naman siya. Kahit kasi magkalapit lang ang bahay natin hindi naman kami nagkikita. Nako, sigurado po na matutuwa si inay kapag sinabi ko sa kanya pag-uwi. Uuwi ka na ba? Opo, sumabay na po kayo sa akin. May dadaanan pa kasi ako bago ako umuwi. Ganun po ba? Sige po, mauuna na po ako sa inyo Magkita na lang po tayo bukas. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Tinanaw ko pa si Marie habang naglalakad palayo. Ilang minuto rin akong nasa loob lang ng karinderya habang iginagala ang paningin sa kabuuan nun. Pinag-iisipan ko na rin kasi ang sinabi ng asawa ko. Nalulungkot man pero sa palagay ko tama din siya. Si Marie naman habang naglalakad pa uwi nakasalubong si Igme.
Lalampasan na sana siya ng dalaga nang humarang ang lalaki sa dinadaanan niya. Oh, ano bang problema mo ha? Wow! Hindi lang pala sa loob ng karinderya kasuplada, kahit pala sa labas. Ano ngayon? Sa pagkakaalam ko, araw ng Biyernes ngayon. Buisit. Bastos ka! Parang hindi matanda kinakausap mo ah. Matandang walang pinagkatandaan. Tumabi na nga lang kayo dyan. Ikaw may sinabi sa akin ng asawa ko. Minsan mo na rin pala siyang natarayan. Wala akong matandaan sa sinasabi mo, kaya pwede ba tumabi ka na dyan at dadaan ako? Kahit minsan, hindi ko pinalalampas ang bumabasto sa asawa ko. Hindi ko nga matandaan kung nagkausap na ba kami ng asawa mo eh. Iharap mo siya sa akin at siya mismo ang magsabi kung paano ko siya binastos. Kahera ka rin daw noon sa isang supermarket. Dahil lang sa buong pera niya at konti lang ang napamili niya, sinadya mo raw na puro 5 piso yung sukli sa kanya. Ano? Naalala mo na? Hindi pa rin. Ay, Wala akong pakialam kung nangyari man nga yun. gusto mo bang turuan kita ng leksyon? Ha? Bakit? Anong gagawin mo sa akin, ha? Huwag mo akong tinatakot. Pulis ang tsuhin ko, baka akala mo. Sige, subukan mo lang na gumawa ng masama sa akin. Tignan natin kung saan ka pupulutin. Kaya naman pala ang angas mong babae ka eh. Pero mag-iingat ka pa rin. Dahil hindi mo alam ang kaya kong gawin. Na kahit ang tsuhin mong pulis, hindi ka matutulungan. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo ha. Ano bang ibig niyang sabihin? Kala yata niya, matatakot niya ako sa pagiging siga niya. Kinabukasan, hindi pa rin pumasok si Jomar. Plano kong puntahan siya bukas sa kanila. Ako na rin ang maghahatid sa kanya ng sahod niya. Bago magtanghalian, dumating naman si Igme at ang asawa niya. Napansin ko agad ang pag-asim ng mukha ni Marie na katabi ko lang. Pagkapili ng ulam, lumapit ang mga to kay Marie. Natatandaan mo na siguro ang asawa ko. Lala pa talaga dito. Sumagot ka na maayos. Hindi yung bubulong-bulong ka riyan. Huwag mo namang pagtaasan ng boses ang kahera ko. Walang modo yung kahera mo eh. Ang mabuti pa, bumalik na kayo sa mesa ninyo. Salamat ka ha. Gutom na kami ng asawa ko. Ay, ano bang problema ng taong yun sa akin? Ikaw naman kasi, nasupladahan mo na siya dati kaya mainit na ang dugo niya sa'yo. Kilala mo naman kasi ang lalaking yon. Pero nananahimik na nga po ko eh. Siya naman tong lumalapit. Dinala pa talaga ang asawa niya. Ano naman ang issue ninyo ng asawa niya? Natarayan ko raw po nung nagtatrabaho pa ako sa isang supermarket nun. Sa tagal ba naman nun, hindi ko na po maalala yun. Iwasan mo ang mag-asawa na yan. Kahit galit na galit ka na, pigilan mo yung bibig mo na makapagsalita ng hindi maganda. Baka magaya ka sa iba. Ha? Ano po ang ibig niyo sabihin? Tsaka ako na lang sasabihin sa'yo, huwag nating pag-usapan dito, lalo't nandito sila. Sige po, Aling Didit. Ang mabuti pa, dun ka na muna sa kusina. Ako na muna riyan. Ganun na lang ang gagawin natin kapag nandito si Igme. Mabuti pa nga po. Tutulong na lang po ako sa kusina. Nagpapasalamat ako dahil dumami ang mga kumakain ng araw na yun. Halos mapuno ang karinderya ko. Nang matapos kumain ng mag-asawa, lumapit na si Igme para magbayad. Nasaan yung kahera mo? Nasa kusina. Doon ko muna siya pinapatulong. Sa dami kasi ng pwede mong kuning kahera. Anak pa talaga ni Rosie. Pareho lang sila ng nanay niya, suplada. 180 lahat ng total na nakain ninyo. Ay, makinig ka sa akin ha. Dahil sa babaeng yun, mamalasin tong karinderya mo. Bakit ba ang init ng dugo mo kay Marie? Maliit na bagay lang naman ang ginawa niya para magalit ka ng ganyan sa kanya. Paano hindi? Inumpisa niya ako eh. Akala yata niya, titiklob ako sa kanya. Pinagsabihan ko na siya para matapos ang issue ninyong dalawa. Dapat lang na pagsabihan mo siya. Yung bayad namin. Masaya na sana na maraming kumain sa araw na to.
Kaya lang panira naman silang mag-asawa. Ginabi na ng uwi si Marie dahil namili pa siya ng mga kailangan sa bahay nila. Habang binabaybay ang daan pa uwi sa kanila, kanina pa niya nararamdaman na may sumusunod sa kanya. Nang bibilisan na sana niya ang mga hakbang, may humablot sa braso niya. Pilit naman siya nagpapapalag hanggang sa makawala siya. Ikaw! Walang hiya ka! Tinakot mo ako! Aray! 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 Tama na! Huwag mo naman ako hampasin! Mas matindi pa dapat dito ang gawin ko sa'yo. Kanina pa kita nararamdaman na sumusunod sa akin eh. Ano bang balak mo, ha? Wala akong masamang balak sa'yo, no? Baka yung sumusunod sa'yo. Ha? May iba pang sumusunod sa akin? Oo, paliko na sana ako ng daan pa uwi sa amin na makita kita. Hindi na sana kita pagmamalasakitan pero hindi kaya ng konsensya ko na pabayaan ka eh. Sabihin mo, nakilala mo ba kung sino ang sumusunod sa akin? O baka naman niloloko mo lang ako? Oo, si Mang Igme. Ha? Sigurado ka? Oo naman, palapit siya sa atin. Mang Igme, saan po kayo pupunta? Ha? Ako? Ay dapat ako magtanong sa niyan. Di ba doon ang daan pa uwi sa inyo? Ihatid ko pa po kasi si Marie. Ay, isa lang naman ang daan pa uwi sa amin eh. Ako na ang bahala sa kanya. Sa palagay mo kaya papayag ako na magpahatid sa'yo, ha? Kanina mo po ako sinusundan? Alam ko na may masama kang plano sa akin, no? Ay, wala akong masamang plano sa'yo. Pauwi na rin ako. Sa ginawa mong to, isusumbong kita sa tsuhin kong pulis. Ikaw nga itong malaking atraso sa akin tapos ako pa ang papapulis mo? Subukan mo lang talaga. Matitikman mo galit ko. Gagawin ko talaga, kaya humanda ka sa Eh, akin. buisit ka talagang babae ka. Boyset ka rin! Akala mo natatakot ako sa'yo, ha? Tama na, wala na siya. Iwasan mo na lang maglakad ng mag-isa dito. Ay, salamat nga pala sa'yo, ah. Ano, ihahatid mo pa ba ako sa amin? Oo naman. Sigurado ka? Mapapalayo ka sa inyo. Baka mamaya nandyan lang si Mang Igme eh. Mabuti na yung hanggang sa inyo kita ihatid. Pasensya na pala kung nahampas kita kanina, ha? Wala yun. Di naman masakit eh. Habang daan, sinamantala na rin ni Marie na makahingi ng tawad kay Jomar sa mga nagawa niya. Nagtanong din siya kung dahil ba sa kanya kaya hindi na to bumalik sa karinderya. Umiling lang naman ng binata. Makaraan ng ilang sandali, narating na rin nila ang bahay ng dalaga. Hindi umalis si Jomar sa kinatatayuan niya hanggat hindi nakakapasok sa loob ng bahay nila si Marie. Kinabukasan balita sa buong lugar namin ang pagdampot ng mga pulis kay Igme. Nagkataong nasa bahay ako ni na Jomar. Kaya tinanong ko siya kung may alam siya ron. Hindi po ako sigurado, Chang eh. Anong hindi ka sigurado? Hindi ko po alam kung may kinalaman na nangyari kagabi sa pagkakadampot kay Mang Igme. Ano ba ang nangyari kagabi? Huwag mong sabihing sinundan mo na naman siya. Nakita ko po kasi siya na sinusundan niya si Marie. Baka kasi kung anong gawin niya kaya sinundan ko sila. Nagkainitan na naman silang dalawa at nagbanta si Marie na ipapupulis niya si Mang Igme. Baka naman pauwi na rin si Igme noon. Akala mo lang sinusundan niya si Marie. Sama po ang kutob ko dahil ang talim ng tingin niya kay Marie. Ayoko sanang makialam pero hindi naman kakayanin ng konsensya ko kung may masamang mangyari. Sa bagay nga. Nagkainitan nga din sila sa karinderya kahapon. Baka kaya siya sinundan ni Igme. Sana hinayaan na lang ni Marie. Wala namang masamang nangyari sa kanya eh. Para namang hindi mo kilala si Marie. Natutuwa ako sa ginawa mo. Nagpasalamat naman pa sa'yo. Hindi lang po siya nagpasalamat. Humingi din po siya ng sorry sa mga nagawa niya. Sabi pa nga niya, bumalik na ako sa karinderya. Natutuwa naman ako at nagkaayos na kayo. Ano pala ang desisyon mo? Chang, may plano po kasi kami ni Choi na mag-apply ng ibang trabaho. Ganun ba? Opo. Hindi kita pipigilan sa plano mo. Kung saan ka masaya,
Susuportahan kita. Salamat po. Naisip ko rin po kasi na kaya pala hindi humingi sa sahod ko si nanay dahil sapat lang sa akin ang kita ko. Hindi pala talaga nakakabuhay ng pamilya. Hindi naman talaga. Akala ko nga, hindi mo yun maiisip. Nalulungkot ako na wala ka na sa karinderya. Pero tama ang desisyon mo. Humayo ka at hanapin ang kapalaran ninyo ni Choi. Dadalaw na lang po ako sa karinderya. Lalo na ngayon na bati na kami ni Marie. Nasisigurado ko rin na malaki na ang pagbabago sa kanya dahil sa nangyari. Hindi ko lang maiwasan na mag-alala. Sa ginawa sa kanya ni Marie, madadala na po yung si Mang Igme. Ay sana nga, hindi siya matulad sa iba. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin, Chang? Meron kasing sinabi ang chomiyong mo. May katrabaho siya na kilala si Igme. Noong piyesta kasi, nagpuntang katrabaho na yun ng chong mo at nakita nga si Igme. Meron itong sinabi na nung una, hindi pinansin ng chong mo. Pero nung sunod-sunod na may nagkasakit sa mga tao dito sa atin, ay naalala daw niyang sinabi ng katrabaho. Ano pong sinabi ng katrabaho ng Chong? Si Igme raw ay mula sa pamilya ng mangkukulam. Ha? Naku, kung ganun, delikado si Marie. Nang mga sumunod na araw, wala na kaming balita kay Igme. Kinumpirma naman ni Marie na siya ang nagsuplong sa mga pulis sa lalaki. Sa pagkakaalam daw niya, inimbita lang to sa presinto para tanungin. Pinauwi rin daw to ng araw na yun. Nakikita mo pa ba siya? Baka po nagtatago na yon ngayon sa sobrang takot. Baka iba ang dahilan niya kung bakit siya hindi nagpapakita. Subukan lang niya talaga na guluhin ulit ako. Matutuluyan na siyang makulong. Hindi natin alam kung anong tumatakbo sa utak ni Igme. Mag-iingat ka lagi sa pag-uwi mo. Mula po nung nangyari yon, sumasakay na po ako ng tricycle. Di bale nang mamasahe ako araw-araw. Tama yan. Huwag kang manghinayang sa barya. Ang mahalaga, ligtas kang makauwi sa inyo. Ay, may iba nga po pala ako, Aling Didit. Hindi na po ba talaga babalik si Jomar? Ay, hindi na. Pero wag mong isipin na dahil sa'yo kaya ayaw niyang bumalik dito. Masaya na rin ako sa desisyon niya. Ayoko naman na habang buhay siyang nandito lang sa karinderya ko, magtrabaho. May trabaho na po ba siya ngayon? Kasama ang matalik niyang kaibigan, nag-a-apply sila sa isang malaking kumpanya. Sana po swertehin silang matanggap na dalawa. Ayun din ang dasal ko. Matupad nila ang mga pangarap nila. Ikaw ba? Ano ang pangarap mo sa buhay? Simple lang po. Yung magkaroon ng regular na trabaho. Maipagamot si inay at hindi magutom sa araw-araw. Maganda rin ang pangarap mo. Pero sana mas mataas pa doon. Gaya ng pagkakaroon ng maganda at malaking sahod. Kung dito lang sa lugar natin, malabo po yan. Hindi ko naman po pwedeng iwan si inay. Lahat po kasi ng mga kapatid ko may mga pamilya na. Ako na lang po ang pwede niyang asahan. Malay mo naman, kahit nandito ka lang sa atin, may magandang kapalaran na naghihintay sa'yo. Sana po magdilang anghel kayo. Sino ba naman ang ayaw ng magandang buhay? Basta lagi mo lang samahan ng dasal ang bawat desisyon na gagawin mo. Opo, siya nga pala. Salamat nga po pala sa inyo dahil sa kabila ng mga hindi magandang ginawa ko, mabait pa rin po kayo sa akin. Naniniwala ako na lahat ng tao ay may kabutihan sa puso. Nadadala lang tayo minsan ng mga pangit na pangyayari sa buhay natin. Pero sa huli, alam ko na pipiliin pa rin natin na maging mabuting tao. Dahil hindi na ganun karami ang kumakain, hanggang 3:00 na lang bukas ang karinderya. Mabuti na rin yun para makauwi na maaga ang mga tauhan ko. Nagsasara na ako ng karinderya nang bigla na lang sumulpot si Igme sa harapan ko. Oh, bakit para ka nakakita ng multo?
Nagulat lang ako sa bigla mong pagsulpot. Bakit ang aga nyo yatang nagsara ngayon? Lagi na kami nagsasara ng maaga mula nang kakaunti na lang ako bakain. Sabi na nga ba ang babaeng yun ang magdadala ng kamalasan sa negosyo mo. Ay hindi totoo yan. Ganun talaga sa negosyo. Walang dapat sisihin. Ay bakit nga pala nandito ka? Nagbabaka sakali ako na makita ko si Marie. Tigilan mo na nga siya. Baka sa susunod ay matuluyan ka ng makulong. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa akin. Pinahiya niya ako, pati ang pamilya ko. Hindi mo naman kasi masisisi yung tao. Bakit kasi? Kailangan mo siyang sundan kung wala kang masamang balak. Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Kita mo na. Mabuti na lang dumating yung pamangkin ko. Isa pa yung pamangkin mo Masyadong pakialamero. Mabuting tao ang pamangkin ko. Hindi niya hahayaan na may mapahamak na tao. Kung ako sa'yo, tumigil ka na sa masama mong plano. Baka ako na mismo ang magsuplong sa'yo sa pulis. Oy, subukan mo lang. Nang pati ikaw madamay sa galit ko. Alam ko ang tunay mong pagkatao. Ano sinabi mo? Alam ko ang lihim mo. Kung ayaw mong ipagkalat ko yon, lubayan mo na si Marie. Ay, gawin mo kung anong gusto mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Talaga lang ha. Tignan natin. Umalis lang si Igme nang dumating na ang sundo ko. Tinanong pa ako ng asawa ko sa napag-usapan namin. Sinabi ko naman lahat sa kanya. Nag-aalala naman na sinabi nito na dapat hindi ko na yun binanggit sa lalaki. Nabigla lang naman ako kanina nang sabihin ko na alam ko ang lihim nito. Magsisiman ako, huli na. Habang naghihintay naman ng tawag sa kumpanyang inaplayan si Jomar, naisipan niya na puntahan si Marie ng araw na yon. Tuwing linggo kasi sarado ang karinderya. Naabutan niya ang dalaga na nagsasampay ng mga nilabhan niya. Oh, kumusta ang pag-a-apply ng trabaho? Ayos naman. Tatawagan na lang daw kami ni Choi. Buti pwede yung magkaibigan sa isang kumpanya. Pwede naman. Ang bawal lang, yung magkamag-anak. Sana matanggap na kayo. Yun nga din ang gusto ni Aling Didit Kumusta na ang karinderya? Ayun, konti pa rin ang kumakain. Minsan, marami naman pero bihira lang Ako yata yung malas dun Di mo kasalanan yun. Kasama talaga sa negosyo ang makaranas ng paghina. Tsaka baka senyalis na rin yun. Anong ibig mo sabihin? Narinig ko na rin kasi yan kay Aling Didit Matagal na kasing pinapasara ng asawa at mga anak ni Chadidit ang karinderya. Gusto nilang mag-focus na lang sa pamilya si Chang. Kung ganun, kailangan na rin pala namin maghanap ng trabaho ni na Ate Melay. Hindi naman basta isasara ni Chadidit ang karinderya na hindi sinasabi sa inyo. Sa bagay nga, pero maghahanda na rin ako. May itatanong sana ako sa'yo, Marie. Oh, bigla naman akong kinabahan sa'yo dahil bigla kang nagseryoso. Ano ba yung tatanong mo? Di ba may kumalat sa lugar natin na mga kinulam? Ang huli nga si Aling Edna. Ikaw, naniniwala ka ba sa kulam? Sa totoo lang hindi. Pero kung sa akin mangyayari, baka sakaling maniwala ako. Paano kung totoo ang kulam? Bakit ba yan ang pinag-uusapan natin? Gusto ko lang kasi na mag-ingat ka. Hindi natin alam, baka meron na tayong nakakasalamuhan na may alam sa karunungang itim. Alam mo, basta malakas ang pananampalataya mo, hindi ka tatabla ng kulam-kulam na yan. Oo nga. Tsaka yung billing ko sa'yo huwag kang magpapagabi sa daan. Pareho kayo ng tiyahin mo na nag-aalala sa akin. Dahil ba yun kay Mang Igme? Di lang siya basta siga dito sa atin. Pinag-iingat ka lang namin dahil hindi natin alam kung anong kaya niyang gawin. Huwag kang mag-alala. Kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Tsaka, oras na gumawa ng hindi magandang taong yun, lagot siya sa tsuhin kong pulis. Gustong-gusto nang sabihin ni Jomar ang tungkol sa tunay na pagkatao ni Igme.
Pero may kung anong pumipigil sa kanya. Pagdating sa kanila, tsaka lang siya nagsisi na hindi pa sinabi sa dalaga ang nalalaman niya. Nasa labas siya ng bahay nila nang biglang dumating si Igme. Natakot naman siya dahil ang itsura ng lalaki para bang ilang araw nang hindi nakakatulog. Dilat na dilat kasi ang mga mata at nangingitim ang paligid nito. Ano pong ginagawa niyo dito? Hoy, bata! Huh? Alam mo, masyado kang pakialamero eh. Kung ako sa'yo, layuan mo na yung babaeng yun kung ayaw mong madamay. Kaibigan ko po si Marie. Hindi ko siya pwedeng pabayaan na lang. Ang lahat ng pakialamero napapahamak. Gusto mo ba yun, ha? Gusto mo? Bakit po ba gigil kayo na makapaghiganti kay Marie, ha? Pagkatapos ng ginawa niya sa akin, sino hindi magagalit? Dapat lang naman po sa inyo ang ginawa niya eh. Masama ang balak niyo. Oras na makita ko kayong umaali-aligid sa kanya, isusumbong ko kayo sa pulis. Ay, huwag kang mag-alalayo. Hindi na ako lalapit sa kanya. Eh, marami namang paraan para makaganti ako sa kanya eh. Ha? Ganyan ba talaga ang mga tulad niyo? Uhaw na makapanakit ng kapwa? Mukhang may alam ka sa tunay kong pagkatao ha. Kaya dapat ka mag-ingat. Baka pagkalat ko ang lihi mo. Ang dapat mong gawin, umalis sa lugar namin. Hindi ka naman talaga taga rito eh, kundi ang asawa mo lang. Aalis ako pagkatapos ng gagawin ko. Ha? Mang Igme, sandali lang! Ay, dapat kasi sinabi ko na kanina kay Marian tungkol sa lihim ni Mang Igme. Nagpapahinga ako sa bahay nang humahangos na dumating si Jomar. Sinabi niyang pinuntahan siya ni Igme. Hindi ko naman maiwasang mabahala, lalo na kung paano niya ito inilarawan. Konti lang kasing alam ko sa kulam. Ang sabi ng lola ko dati, nakaka-addict daw ang paggamit ng karunungang itim. Kapag hindi mo raw nakontrol ang kapangyarihan nito, ikaw ang pasusunurin nito. Ibig sabihin, kahit mababaw na dahilan, pwede silang gumanti sa isang taong nakaalita nila? Minsan nga kahit wala namang kasalanan ng taong biktima nila, kinukulam pa rin nila. Maaaring gusto lang nila o kaya naman dahil sa matinding inggit. Nakakatakot pala kapag napasa ilalim ka ng kapangyarihan ng karunungang itim. Nakakatakot talaga. Kaya kailangang malalim ang pananalig natin sa Panginoon at siya lang ang dapat na paniwalaan nating Diyos na makapangyarihan sa langit at dito sa lupa. Nag-aalala tuloy ako kay Marie. Ako nang kakausap sa kanya bukas. Bahala na kung maniniwala siya o hindi. Kinabukasan, tanghali na ako pumunta sa karinderya. May kailangan pa kasi akong gawin sa bahay. Pagdating ko, naabutan ko si Marie na nakikipagtalo sa customer na isang tricycle driver. Natigil lang ang pagtatalo nang mamagitan ako. Nadismaya talaga ako ng todo kay Marie. Ano na naman ba yon, Marie? Akala ko ba nagbago ka na? Pasensya na po kayo, Aling Didit. Nainis lang naman po ako sa pagpapalipad hangin ng taong yun eh. Baka naman, nagbibiro lang yung tao. Ikaw naman mainit agad ang ulo. Hindi ko po kaya makipagbulahan sa mga customer gaya ng dati niyong kahera. Si Lorna, magaang makipag-usap sa mga customer. Ikaw kasi, hindi pa man nagsasalita, nagsusuplada na. Ganito na po ako eh. Hindi ko na kayang baguhin ang sarili ko. Kung ganon din naman pala, mabuti pa ikunin mo na ang huling sahod mo. Teka, tinatanggal niyo na po ba ako? Napapagod na rin kasi akong intindihin ka. Alam niyo naman po na kailangan ko ng trabaho eh. Alam ko naman, pero kailangan ko rin ng maayos na tauhan. Hindi niyo na ba akong bibigyan ng isa pang pagkakataon? Hindi na. Mas mabuti na rin siguro ito para sa'yo. Magpahinga ka na muna sa inyo. Alagaan mo muna ang nanay mo. Akala ko pa naman po ayos na ang samahan natin. Yun din ang akala ko.
Ikaw din kasi ang sumira ng maayos nating samahan. Sige po, kukunin ko na lang ang gamit ko. Masakit din sa akin ang desisyon ko. Yun din ang payo sa akin ng asawa ko. Noong una, hindi ako pumayag dahil mas nanaig sa akin ang awa. Pero nang madatnan ko ang ginagawa nitong pakikipagsagutan sa customer, nagbago ang desisyon ko. Yun na rin siguro ang maganda para malayo siya sa kapahamakan. Baka nasa paligid lang si Igme at minamatyagan ang bawat galaw niya. Pasensya ka na kung sa'yo ako naglabas ng sama ng loob. Wala na kasi akong mapagsabihan eh. Hindi naman pwede kay inay at baka damdamin niya at makasama pa sa kalusugan niya. Natutuwa nga ako dahil ako ang tinawagan mo para damayan ka. Hindi naman ako galit kay Aling Didit sa ginawa niya. Hindi ko lang maiwasan na sumama ang loob. Naiintindihan kita. Baka yun din ang naisip ni Chang na makakabuti sa'yo. At makakabuti para sa karinderya niya. Makakahanap ka rin ng trabaho na nararapat sa'yo. Sana lang, bawasan mo na ang pagiging suplada ha. Hindi ko alam kung magagawa ko ba yan. Ganito na ako eh. Ay nako, wag na nga natin pag-usapan ang pagkakatanggal ko sa trabaho. Oo nga, malulungkot ka lang eh. Teka, may itatanong nga pala ako sa'yo. Ayun ka na naman sa mga tanong mo eh. Ano na naman ba ang tanong mo? Wala ka bang nararamdaman na kakaiba sa katawan mo? Anong klaseng tanong ba yan? Seryoso ka ba? Oo, kaya sumagot ka na lang. Wala naman ako nararamdaman na kakaiba. Ano ba kasi yun? Ipaalam mo agad sa akin kapag meron ha. Ano ba nangyayari? Huwag mo naman akong pakabahin. Huwag kang matakot. Nandito lang ako at si Mang Fabian. Mang Fabian, Oo, anong kinalaman dito ng albularyo na yun sa pinag-uusapan natin ngayon? matutulungan ka niya. Kung sakali mang tumalab na sa'yo ang ginawa ni Mang Igme. Alam mo, lalo ako naguguluhan sa'yo eh. Pwede bang diretsahin mo na lang ako? Mangkukulam si Mang Igme. Gagantihan ka niya sa pamamagitan ng kulam. Nagbibiro ka lang, di ba? Hindi. Hindi naman totoo ang kulam eh. Huwag mo na akong takutin. Ang dami ko nang problema eh. Hindi kita tinatakot. Mula nang malaman ko ang lihim ni Mang Igme, kinausap ko na ang albularyo kung paano kanya matutulungan. Sigurado ka ba na matutulungan ako ni Mang Fabian? Oo, Ayoko na matulad sa iba na napabalitang nakulam dito sa lugar natin. magtiwala ka lang at sumunod sa lahat ng sasabihin namin. Oh, Kasalanan ko kung bakit nangyayari to sa akin eh. Sumobra na ako sa ginawa ko. Paano na ngayon ang inay ko kapag may masamang nangyari sa akin? walang masamang mangyayari sa'yo. Manalig ka lang sa may kapal. Tama ka. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Hindi niya ako pababayaan. Kailangan mo munang magpaalam sa nanay mo. Kailangan mo kasing manatili sa bahay ni Mang Fabian. Ngayon na ba? Oo, huwag kang mag-alala at sasamahan kita. Sige. Magpapaalam muna ako kay inay. Habang papunta nga silang dalawa sa bahay ng albularyo, ang daming pangyayari na mahirap ipaliwanag ng mga panahong yun. Nandun yung bigla na lang lumakas ang ihip ng hangin na halos matumba na ang mga puno sa harapan nila. Ilang beses din silang naligaw ng daan. Samantalang kabisado naman ni Jomar ang daan papunta sa tinitirhan ni Mang Fabian. Para bang sinasadya na hindi sila makarating doon. Nang malapit na sila, lumabas naman mula sa malaking puno ang isang dambuhalang itim na aso. Matalim ang pagkakatitig nito sa kanila at tumutulo pa ang laway. Akmang dadambahin sila nang dumating ang albularyo at nilatigo ang aso. Malakas na umatungal ito bago tumakbo palayo. Sa dami ng pinagdaanan natin kanina, salamat sa Diyos at ligtas tayong nakarating dito sa bahay ni Mang Fabian. Ligtas ka na rito. Hindi pa dahil nandyan pa si Mang Igme. Hindi ko alam kung dahil lang sa matinding takot ko o
Talagang nararamdaman ko ng malaking pagbabago sa katawan ko. Basta, lahat ng nararamdaman mo, sabihin mo sa albularyo at sundin mo rin ang lahat ng ipinagbibili niya. Oo. Uy, salamat sa'yo ah. Oo. Kung hindi dahil sa'yo, baka tulad na rin ako ng ibang nabiktima ni Mang Igme. Magpahinga ka na muna. Alam ko na pagod ka. Gusto ko sanang matulog pero tuwing pipikit ako, naaalala ko lang ang nakita nating dambuhalang aso. Huwag mo palang aalisin sa kamay mo ang ibinigay sa'yo na pulseras ni Mang Fabian ha. Ano kaya ang ginagawa ng albularyo? Nag-oorasyon siguro siya. Sana matapos na to. Gusto ko na makabalik sa dati kong buhay. Magtiwala ka lang. Babalik din sa normal ang buhay mo. Marie? Ha? Oh, bakit ganyan na lang ang titig mo sa mukha ko? Kasi, Mang Fabian, ang ilong ni Marie, nilalabasan ng mga uod! Agad namang lumapit sa dalawang matandang albularyo. Nagumpisa na rin magtititili si Marie dahil sa walang tigil sa paglabas ng mga buhay na uod sa ilong niya. Tulungan niyo ako! Tanggalin niyo yung uod sa ilong ko! Huminahon ka lang. Ginagawa na lahat ni Mang Fabian. Paano ako hinahan kung ganito ang nangyayari sa akin? Dahil sa matinding takot na himatay si Marie, binuhat naman siya ni Jomar at dinala sa higaan. Si Mang Fabian naman patuloy sa pag-usal ng mga salitang Latin. Ilang sandali pa, huminto naman sa paglabas ng mga uod sa ilong ng dalaga. Pumalit naman maliliit na parang paso ng sigarilyo sa balat niya. Nagkamalay na rin ng dalaga ng mga sandaling yun. Huwag kang papadaig sa takot mo. Labanan mo siya. Ang sakit ng balat ko. Para ako nasusunog. Ano nangyayari sa balat ko? Bakit may mga paso? Siguro, iyan ang sumpa sa'yo ni Mang Igme. Hindi ko na kaya, Jomar! Huwag ka mag-alala. Pagagalingin ka ni Mang Fabian. Magtiwala ka lang. Nasaksihan ni Jomar kung paano malapnos ang balat ng dalaga. Sumisigaw din ito sa matinding sakit. Merong itinapalang albularyo na mga malalapad na dahon na pinahiran ng langis. Makalipas ang ilang sandali, gumaling din ang nalapnos na balat. Akala nila tapos na ang pagpapahirap kay Marie. Pero nagsimula ulit siyang umiyak sa sakit. Parang dinudurog daw ang buto niya. Sa tindi ng sakit, dumudugo na ang ilong at tenga niya. Nahimatay ulit siya at kahit muli siyang napagaling, hindi pa rin siya nagkakamalay. Isang araw na silang nasa bahay ng albularyo nang dumating ako. Wala pa ring malay ang dalaga mula pa kahapon. Marie, huwag kang susuko. Ipinagdarasal ka namin. Ang bilis lumala ng karamdaman niya. Kahapon lang po kami nandito pero ang dami na nangyari. Ganon talaga ang kulam. May mga pagkakataon naman na matagal ang paghihirap ng biktima. Yung iba, tumatagal pa nga ng ilang taon. May balita po ba kayo kay Mang Igme? Pinuntahan siya ng tiyong mo at ng iba pa. Wala siya sa bahay nila. Ang sabi ng asawa, ilang araw nang hindi umuuwi sa kanila. Hindi po kaya nasa kamalig siya? Sa palagay ko, hindi siya lalayo. Pag uwi ko, papupuntahin ko doon ang tiyong mo para malaman natin kung doon nga siya nagtatago. Sana gumaling na si Marie. Alam ko na mas nag-aalala siya sa nanay niya kaysa sa sarili niya. May awa ang Diyos. Gagaling siya. Ang sabi ni Fabian, ngayong alam na niya ang pagkatao ng mangkukulam, madali na para sa kanyang ibalik dito ang ginawa niya kay Marie. Tuwing nagigising si Marie, umiiyak siya sa sobrang sakit. Hindi na rin niya kami nakikilala. Naglagay na rin ng kulambo ang albularyo para hindi makapasok ang mga langaw na gustong dumapo sa mga sugat niya.
Tuwing dumadaing ng sakit ang dalaga, pinapainom siya ng halamang gamot para makatulog. Awang-awaman pero dasal lang ang may tutulong ko. Nasaan si Mang Fabian? Umiiyak na naman si Marie. Nasa labas siya ng bahay. Umuusal siya ng orasyon na tatapos kay Igme. Tatapusin na niya si Mang Igme? Yun lang ang paraan para mawala ang karamdaman ni Marie. Kailangan mawala ang taong nagbigay ng sakit dito. Wala na bang ibang paraan? Alam ko na labag din sa kanya ang kumitil ng buhay. Kung hindi niya ito gagawin, hindi matatapos ang paghihirap ni Marie. Hindi ko akalain na aabot sa ganito to. Ako din. Hindi ko akalain na sa edad kong ito, ngayon pa ako makakasaksi ng ganitong pangyayari. Lumalakas ang iyak ni Marie. Babalikan ko lang siya. Kaunting tiis na lang. Matatapos na rin ang paghihirap niya. Kahit nasa labas na ako ng bahay, dinig ko pa rin ang iyak ni Marie. Alam kong hirap na siya at gusto nang sumuko. Nang sulyapan ko ang albularyo, patuloy ito sa pagbigkas ng salitang Latin. Palakas din ng palakas ang tinig niya. Pumikit na rin ako at nagdasal para sa kagalingan ng dalaga. Hindi ko alam na makakatulog ako. Nagising ako sa marahan na yugyug sa balikat ko. Ang nakangiting si Jomar ang bumungad sa akin. Mahigit 1 buwan na rin pala ang nakakalipas mula nang mangyari ang bagay na yun kay Marie. Natagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Igme sa kamalig. Naging usap-usapan din ng lihim niyang pagkatao. Nalabis na kinatakutan ng mga tao kahit wala na siya. Para makaiwas, umalis na lang ang pamilya niya sa lugar at walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Si Marie naman pagkatapos maoperahan ng kanyang ina, nagpaalam ito nung 1 linggo na aalis para magtrabaho sa ibang lugar. Ano pong ginagawa niyo dito? Gusto ko lang makita sa huling sandali ang karenderya na naging bahagi na ng buhay ko. Alam ko po na nalulungkot kayo na kailangan ipasara ang karinderya. At ngayon naman, gigibain na dahil iba na ang may-ari ng lupa na to. Pero alam ko na pinag-isipan nyo rin ang mabuti ang desisyon nyo. Naisip ko kasi na mas mahalaga ang pamilya ko kesa sa pagkita ng pera. Masaya na rin ako dahil sa desisyon ko na isara ito. Nabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho ang kusinero natin sa isang malaking restaurant na may malaking sahod. Ganon din sina Melay at Uday. Kayo ni Marie. Ano bang mapapala ninyo? Sa maliit na pasahod ko, lahat nagmamahalan na. Marami po akong natutunan sa pagtatrabaho sa inyo. Isinapuron yung kung paano makibagay sa iba't ibang tao. Sinubukan din ito ang haba ng pasensya ko na alam ko na magagamit ko sa trabaho. Kailan nga pala magsisimula ang trabaho mo? Sa 1 linggo na po. Masaya ako sa bagong yugto ng buhay na tatahakin mo. Sa bawat pangyayari sa buhay natin, pangit man ito o maganda, lagi tayong may bagong natututunan na magagamit natin sa pagharap sa buhay. Alam kong sa kakaibang pangyayaring yun na mahirap paniwalaan at ipaliwanag kung talaga bang may kulang pa sa panahong ito. Lahat kami may aral na napulot. Balang araw magiging mahalagang kwento yun na ibabahagi namin sa mga susunod na henerasyon. Sa kasalukuyan, byuda na po ako at nag-aalaga na lang ng mga apo. May sarili na rin pong pamilya si Jomar. At si Marie naman, wala na akong naging balita mula nang umalis sila ng nanay niya sa lugar namin. Maraming salamat Miss Gwen sa pagkakataon na mabasa ang sulat ko. Sana nakapagbigay ng aral ang kwento ko at inspirasyon sa lahat na nakikinig sa inyong channel. Wakas. Maraming salamat po sa panunood mga solid abangers. Kung nagustuhan niyo po ang kwento, huwag pong kalimutang suportahan ng channel sa pamamagitan ng pag-subscribe
pag-like at pag-comment. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe sa channel ni Ingkong, Ikalawang Yugto, at kay Kuya Louie Horror Stories na special guest natin ngayon. Hanggang sa susunod, God bless. Wala ka bang 100 na lang dyan? Sorry. Ay, dapat ako magtayo ng sarili, ha? Sige, gago ka.